sa 3 points made prediction natin, no? Ang pinilitin ko si JC, team head JC, tayo naman na ay si Doc RJ. So, hindi ko na pag-usapan na natin ito na si JC, ang kinuha niya puro rebound. Kaya, alam mo na ang gagawin niya. alam mo na yung gagawin ni JC, di ba? So, possible talaga si JC kasi alam naman natin yung forte ni JC. Siyempre, yung role niya as team head sa Team JC. Team JC nga eh, di ba? So, sino ang matitira? Siyempre si JC. Sabihin mo yung line-up na parang puro teams ang kinuhaan niya. Parang textos na yung gagawin natin ni JC sa team. Ano na dito? Saan para kaming titira si JC? 3 points, 4 points, half court sa kabilang court. Oo. Hindi natin alam, baka off the court, titira din yan. Pistol lang, no? Ay, bala. Oh, ayun na. Isa yun naman. Bakit si Doc RJ ang kinuha? Well, Doc RJ kasi alam naman natin kung ano yung capability ni Doc. So, naisip ko lang din si Doc kasi yung chemistry nga ng team job, alam na yung laro ni Doc. So, di ba, yung comfortability na alam na nila kung nasa si Doc, saka kung alam na ni Doc na yung role na ibibigay sa kanya. Kalma din si Doc once na makabutas ka, sunod-sunod na yan. So, pag nakuha niya na yung rhythm niya, medyo masakit sa ulo yun sa kami ng team with our division, di ba ngayon, sa yung puro guards. So, wala masyadong malaki. Kumbaga, medyo pantay-pantay yung heights na nila. So, with given space kay Doc RJ na alam natin, magiging laro nila Jaro, nila Tinjan, or kick out. So, inside, outside. So, feeling ko, yung mabibigay na kumpiyansa kay Doc RJ, the more na marami siyang matitira. Possible din talagang masuk ka sa top 3-pointer natin for this season. With the past first court in Justin Saxon, Axel Morobang, di ba? Bagay